Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Trisha May P. Abendan at maaari niyo akong tawaging Teacher Trisha at ako ang magiging guro ninyo sa asignaturang Filipino ngayong araw. Masaya akong makilala kayong lahat. Sana ay makiisa kayo sa ating mga gawain, makinig ng mabuti at huwag mahiyang sumagot kapag may mga tanong ako. Huwag kayong matakot na magkamali dahil ang bawat pagkakamali ay pagkakataon upang tayo ay matuto. Kaya handa na ba kayong matuto at magsaya kasama si teacher? Napakaganda ng inyong sigla! Palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Ang ating pag-aaralan ngayon ay paggamit ng pandiwa sa pangungusap, makinig ng mabuti at makiisa sa lahat ng ating mga gawain. Narito ang ating mga layunin. Pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan kong kayo ay una, matutukoy ninyo ang pandiwa sa pangungusap. Ikalawa, magagamit ninyo ng wasto ang pandiwa sa sariling pangungusap. At ikatlo, mapapahalagahan ninyo ang paggamit ng pandiwa sa inyong pang-araw-araw na buhay. At huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayo upang makamit natin ang lahat ng layuning ito. Pero mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. Natatandaan pa ba ninyo ang ating naging aralin? Ano ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Mahusay! Ang ating pinag-aralan ay tungkol sa pangalan. Ngayon naman, sino ang maaaring magbigay ng kahulugan ng pangalan? Tama! Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng tig-isang halimbawa ng pangalan? Magagaling! Kung ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay at lugar, ano naman kaya ang tawag sa salitang nagsasaad ng kilos o galaw? Tama! Iyan ang ating pag-aaralan ngayon, ang pandiwa. Ngunit bago tayo magtalakay, maglalaro muna tayo. Ang pangalan ng ating laro ay Ano ang Ginagawa? Magpapakita ako ng ilang larawan. Pagmasdan itong mabuti at sabihin ninyo kung ano ang ginagawa ng nasa larawan. Handa na ba kayo? Kung handa na, maaari ba akong makarinig ng isang palakpak? Ayos! Narito at magsimula na tayo. Ano ang ginagawa ng bata? Tama! Siya ay nagbabasa. Ano naman ang ginagawa ng batang nasa ikalawang larawan? Magaling! Ang bata ay tumatakbo. Tingnan naman natin ang ikatlong larawan. Ano ang ginagawa niya? Mahusay! Siya ay kumakain. At ano naman ang ginagawa ng nasa ikaapat o panghuling larawan? Napakagaling! Siya ay nagsusulat. Ngayon, kung napapansin nyo, ano ang pagkakapareho ng salitang inyong sinabi? Tama! Lahat ay nagsasaad ng kilos. At kapag nagsasaad ito ng kilos, ito ay tinatawag natin na magaling! Kaya ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng pandiwa sa pangungusap. At ngayon mga bata, ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ang nagsasabi kung ano ang ginagawa ng tao, hayop o bagay. Basahin natin ang unang pangungusap. Si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ano ang kilos na ginagawa ni Ana? Tama! Ang salitang nagbabasa ang pandiwa dahil ito ang nagsasaad ng kilos. Basahin naman natin ang ikalawang pangungusap. Si Vince ay naglalaro ng bola. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Mahusay! Siya ay naglalaro. Basahin naman natin ang ikatlong pangungusap. Si Aling Merna ay nagluluto ng pagkain. Ano ang pandiwa rito? Napakagaling! Siya ay nagluluto. Ngayon ay mayroon pa tayong mga halimbawa. Subukan naman natin ito. Ang aso ay tumatakbo. Ano ang pandiwa?
Tama, tumatakbo. Ang ibon ay lumilipad. Ano ang pandiwa? Magaling, lumilipad. Ano naman ang pandiwa sa ang mga bata ay umaawit? Napakahusay, umaawit. Ngayon, mga bata, ano ang napapansin ninyo sa lahat ng pandiwa? Tama, lahat sila ay nagsasaad ng kilos. Mga bata, palagi nyo sanang tatandaan na ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Kaya mahalaga ang pandiwa upang malaman natin kung ano ang ginagawa ng tao, hayop o bagay sa isang pangungusap. Ngayon, bakit mahalagang gamitin ang tamang pandiwa sa pangungusap? Napakagaling! Upang malinaw ang ating sinasabi. Kapag tama ang pandiwa, mas madaling mauunawaan ang ating mensahe. Mga bata, ngayong natapos na natin ang ating talakayan, alamin natin kung naunawaan nga ba ninyo ang ating aralin sa pamamagitan ng maikling gawain. Basahin ang bawat pangungusap na makikita sa screen. Isulat sa buong papel at sa lungguhitan ang pandiwa o salitang kilos sa bawat pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutan ang 5 pangungusap. Pagkatapos ng 2 minuto, sabay-sabay nating iwawasto ang inyong sagot. Siguraduhing malinis at maayos ang inyong pagsulat. Kapag natapos na ng mas maaga, manatiling tahimik at hintayin ang ating pagwawasto. Naiintindihan po ba? Mabuti naman. Sige, maaari na kayong magsimula. Ang inyong 2 minuto ay magsisimula ngayon. Tapos na ang 2 minuto, itigil na ang pagsusulat at ngayon naman ay sabay-sabay nating iwawasto ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung tama ang mga pandiwang inyong sinalangguhitan. Si Maria ay nagdidilig. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Tama! Ang pandiwa ay nagdidilig dahil ito ang nagsasaad ng kilos na ginagawa ni Maria. Ang mga bata ay naglalaro. Ano naman ang pandiwa sa pangungusap? Mahusay! Ang pandiwa ay naglalaro dahil ito ang kilos na ginagawa ng mga bata. Si Ben ay nagsusulat. Ano ang pangdiwa?
Napakagaling! Ang pandiwa ay nagsusulat dahil ito ang nagsasaad ng kilos ni Ben. Ang tatay ay nagkukumpuni ng sirang upuan. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Magaling! Ang pandiwa ay nagkukumpuni dahil ito ang kilos na ginagawa ng tatay. Si Nena ay nagdarasal bago matulog. Ano ang pandiwa? Tama! Ang pandiwa ay nagdarasal dahil ito ang nagsasaad ng kilos ni Nina. Napakagaling ninyo mga bata. Ibig sabihin ay natutunan ninyo kung paano tukuyin ang pandiwa o salitang kilos sa isang pangungusap. Bigyan natin ang ating sarili ng isang malakas na palakpak dahil matagumpay nating natapos ang ating gawain. Mga bata, ngayong natutuhan na natin kung ano ang pandiwa at kung paano ito ginagamit sa pangungusap, susubukan naman natin ang inyong natutuhan sa pamamagitan ng isang pagtataya. Makakatanggap kayo ng inyong answer sheet mula kay teacher. Basahin at sagutin ang bawat pangungusap. Salungguhitan ang pandiwa o salitang kilos sa bawat bilang. Tandaan, mayroon kayong 5 minuto upang matapos ang gawain o ang pagsusulit na ito. Ang pagsusulit na ito ay may kabuuang 20 points. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap at siguraduhing tama ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Kung handa na, maaari na kayong magsimula.
Tapos na ang oras. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Susuriin ni teacher ang inyong mga sagot upang malaman kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin. Para naman sa inyong takdang aralin, gagawa kayo ng sariling mga pangungusap. Sa isang buong papel, sumulat ng 10 pangungusap tungkol sa inyong mga paboritong gawain na ginagawa ninyo araw-araw. Huwag kalimutang bilugan ang pandiwa o salitang kilos sa bawat pangungusap. Ito ay gagawin ninyo sa bahay at ipapasa sa susunod nating pagkikita. Mayroon ba kayong tanong tungkol sa inyong takdang aralin? Kung wala na, maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok ngayong araw. Napakagaling ninyo mga bata. Kung gayon ay bigyan natin ng ating mga sarili ng masigabong palakpakan. Maraming salamat mga bata. Ingat kayo at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na klase.